Magandang hapon sir. Ito ang aking tatlong Latin maxims. Ang una is res ipsa loquitur. The things speaks for itself. Ang ibig sabihin ng res ipsa loquitur ay may mga sitwasyon na hindi na kailangan ng mahabang paliwanag dahil ang ebidensya mismo ang nagsasabi ng totoo. Parang sinasabi na kitang-kita naman ang pangyayari. Halimbawa, kung may pasyenteng iniwan sa ospital na may kunting sa loob ng tiyan pagkatapos operahan, hindi na kailangan pang patunayan kung sino ang nagkamali. Ang sitwasyon na mismo ang napapakita ng may negligent na nangyayari. Ginagamit ito para tulungan ang korte na maunawaan ang nangyayari kahit walang direct witness dahil sapat na ang mismong ebidensyang nagpapakita. Sa ganitong prinsipyo, hindi na pahirapan ang biktima sa pagbibigay ng napakaraming patunay. Minsan malinaw na ang mismong pangyayari ang nagsasalita na. Kaya ang res ipsa loquitur ay isang paraan ng batas para kilalanin ang abuse na negligence o pagkakamali. Ang pangalawa is acturi incumbet unus probante. The burden of proof is on the one whose allegiance. Kapag sinabi mong may nagawa ang isang tao, ikaw ang may responsibilidad na patunayan ito. Iyon ang ibig sabihin ng acturi incumbet unus probante. Hindi pwedeng basta ka lang mag-akusa ng walang ebidensya. Halimbawa, kung sinabi mong ninakaw ka ng kapitbahay mo, kailangan ikaw mismo ang mag-present ng patunay, pwedeng video o witness or anumang ebidensyang magpapatunay sa sinabi mo. Hindi trabaho ng ikakusahan sa napatunay na wala siyang ginawa. Ang trabaho mo iyong bilang nag-aakusa. Ang prinsipyo na ito ay mahalaga para maiwasan ang maling paratang at para hindi madaling abusuhin ang proseso ng korte. Sa ganitong paraan, nagiging patas ang laban. Kaya bago magreklamo o mag-accuse sa loob o labas ng korte, dapat siguraduhin na may sapat kang basihan. Ang pangatlo is fiat justitia ruth caelum. Let justice be done till the heavens fall. Ang maksin na ito ay nagsasabing dapat ipatupad ang hustisya kahit gaano pa kahirap o gaano kalaki ang pagiging epekto nito. Sa madaling salita, kahit may mga taong maapektuhan, kahit may pressure, kahit nakakatakot ang kalalabasan kung ano ang tama, yun ang dapat sundin. Halimbawa, kung ang isang makapangyarihang tao ay lumabag sa batas, hindi dapat matakot ang korte na parusahan siya. Dapat pa rin pairalin ang hustisya kahit malakas ang impluwensya niya. Ipinapakita nito na ang batas ay hindi dapat bumaluktot dahil lang sa takot, pira o kapangyarihan. Ang tanging dapat sundin ay kung ano ang tama at makapagtarungan. Ang fiat justitia ruth caelum ay nagpapaalala na ang tunay na hustisya ay hindi dapat matinag kahit anong pagsubok. Yun lang ang aking explanation, sir.